chart. Karamihan sa mga nagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng linya o guhit, hugis, larawan at krokes ay tinatawag na chart o kagamitang grapikal na hindi mabigyan ng tsak na pangalan, kung kaya't inuri ni McNone at Roberts ang mga ito bilang chart. Ayon kay Kender, ang chart ang mga kaalamang nakatala, nakalarawan at nakadiagram. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng chart. Ang chart na may larawan ng bulaklak ay tinatawag na chart ng mga bulaklak. Pangalawa, ang chart na nakasulat sa wastong pagbigkas at nagpapakita ng komposisyon sa isang tanggapan ay tinatawag na organizational chart. At may iba't iba pang chart na kagaya na lamang sa madalas na gamitin na uri ng chart sa pagtuturo ay pocket chart at ang reading chart. So, isang halimbawa ng chart ay tinatawag nating pocket chart. Bakit kaya tinatawag na pocket chart to? Because ito ay isang chart na maraming bulsa para paglagyan ng mga gagamitin ng isang guro. Ito ay ginagamit ng mga guro para maging malinis ang kanilang pagtuturo sa mga estudyante at para madali din sa mga estudyante na makuha kung ano ang itinuturo ng isang guro. Maraming klase-klaseng pocket chart, pero ito ang isang halimbawa na napili ko. Ito din naman may maraming bulsa na pwedeng paglagyan ng isang o ng mga gagamitin ng isang guro sa pagtuturo. So, nandito ang colors, o sa Tagalog ay mga kulay. Ito naman ay shapes or hugis sa Tagalog. Ito ay numbers or numero at last letters o alpabeto. So, ito ay mga bulsa to na ang nasa loob ay yung mga lesson o mga aralin na ginawa ng isang guro. Tulad ng itong colors o kulay. Like, dito ang red, violet, blue, green, orange, brown, yellow, at black. So, ito ay mga kulay. Pwede din itong gamitin sa pagtuturo ng mga estudyante. Para maging malinis ang pagtuturo, ilagay natin ito sa isang lalagyan. So, nandito ang mga kulay. Tulad din itong hugis, mga numero o mga alfabeto. Para maging malinis ang pagtuturo ng isang guro. At para mas madali sa mga estudyante na makuha kung ano ang tinuturo ng kanilang mga guro. Reading chart. Ito ay isang representasyon ng mga datos na kung saan ito ay kadalasang ginagamit ng mga guro upang madali lang itong mabasa at maintindihan ng mga mag-aaral. Narito ang mga halimbawa ng reading chart. Ang chart ay nagpapakita ng dami o istruktura ng isang sistema sa pamamagitan ng hanay batay sa hinihingi o ibibigay na impormasyon. Ang mga ito ay halimbawa ng chart na may larawan na talagang makakatulong sa mga guro sa kanilang pagtuturo. Sa pamamagitan rin nito, mas mapapadali ang pagkatuto ng mga mag-aaral dahil may nakikita silang larawan na kaugnay sa itinatalakay ng kanilang guro. Kaya, ang chart na may larawan ay isa sa mabisang kagamitan sa pagtuturo at pag-aaral. Hello YouTube, I am the Kumba Educational PA Cassette Recorder. Yan ay isang tape recorder. Malimit na lang tayong makakakita ng ganyan sa panahon ngayon dahil sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya. Kadalasang ginagamit na sa pagre-record ngayon ay ang atin ng mga cellphone. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang tape recorder. Ang tape recorder ay isang imbinsyong Aleman.
Ito ay isang sound recording device na nagtatala at nagpe-play ng mga tunog na kadalasan ay gumagamit ng magnetic tape para sa imbakan. Ang tape recorder din ay ginagamit ng mga artista upang mag-record ng kanilang mga kanta o musika. Ito din ay magandang kagamitang panturo. Paano nga ba ito gagamitin sa pagtuturo? Yan ang ibabahagi ng aking kagrupo. Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong guro, Binibining Florisa Quintanilla. At ngayon, tatalakayin natin kung paano gamitin ang tape recorder sa pagtuturo. So, ngayon, tatalakayin na natin kung paano gamitin ang tape recorder sa pagtuturo. So, kadalasang ginagamit ang tape at tape recorder para sa pagtuturo ng wikang Ingles sa silid-aralan. Ang pakikinig sa mga tape ay nagbibigay ng impormasyon sa mga mag-aaral hindi lamang tungkol sa bokabularyo at balarila, kundi pati na rin tungkol sa bigkas, intonasyon, ritmo, stress, at pitch. Ang DVD ay isang optical disc para sa digital na imbakan ng mga imahe, tunog, at data na may mas higit na kapasidad kaysa sa isang compact disc o CD. Ang DVD ay mahalaga ito sa pagtuturo at pag-aral dahil nagbibigay ito ng iba't ibang kaalaman at kasanayan sa pamamagitan ng pakikinig at panunood. Mas magiging masigla ang mga mag-aaral kapag tayo ay gumagamit ng DVD dahil naaayos sila sa pakikinig at panunood ng mga paksang ibabahagi natin sa kanila. Paano gamitin sa pagtuturo ang DVD? Ginagamit ang DVD upang manood ng mga pelikulang may kaugnayan sa paksang tinuturo. Ginagamit din ito upang tingnan ang mga recorded na mga pagtatanghal ng mga mag-aaral sa entablado na magsisilbing gabay sa kanilang gawain para sa bagong paksa na ituturo ng kanilang guro. Ang iba pang halimbawa ng simbolong visual ay ang mapa at globo. At ano nga ba ang mapa at globo? Ang mapa at globo ay isa sa mga halimbawang simbolong visual. Ginagamit ang mga ito sa pagtuturo sa araling panlipunan, sibika at kultura at agham. Ginagamit ang mga ito upang tukuyin ang mga lugar na nababasa sa panitikan. Ang mapa at globo ay ginagamit sa pag-aaral ng heograpiya o geography na ang ibig sabihin ay pagsusulat o paglalarawan ng mundo. At makikita at mapag-aaralan ito sa mga nabanggit ko na panitikan kanina, katulad na lamang ng araling panlipunan at sa iba pang aralin. At tatalakayin ng aking kaklase ang iba pang paraan kung paano gamitin sa pagtuturo ang mapa at globo. Paano ba ginagamit ang mapa at globo sa pagtuturo? Ang mga ito ay ginagamit kapag ang paksa ay tungkol sa araling panlipunan, sibika at kultura, at agham. Ginagamit din ito kung kailangan tukuyin ang mga lugar na nababasa sa panitikan at sa iba pang mga aralin. Itong nakikita nyo ngayon ay ang mapa ng Pilipinas. May nakikita tayong pulang imahe dito banda sa Hilagang Silangan. Ito pala ay ang North Arrow. Ang North Arrow ay guhit palaso na makikita sa mapa na ang dulo ay nakatuon sa Ilaga. Ito rin ay nakaturo sa Ilaga upang maging batayan ng pagtuntun sa lokasyon ng mga lugar. Sa paghahanap ng lokasyon sa isang lugar, ito ay ginagamitan ng mga direksyon. Ang pangunahing direksyon ay ang Hilaga, Silangan, Kanluran at Timog. Ang Hilaga ay makikita sa itaas. Ang Silangan naman ay makikita sa kanan. Ang Kanluran naman ay makikita sa kaliwa. At
ang timog naman ay makikita sa ibaba. Ang nakikita nyo ngayon ay ang globo. Ito ay ang nagpapakita kung ano ang mundo. Ang nakikita nyo ngayon na may kamay na nag-iikot ng globo pakanan o pasilangan. Hindi naman ganyan kabilis umiikot ang mundo. Pinapakita lang ito kung saang direksyon iikot ang mundo. May nakikita kayong mga linya na mga pataas o kaya pahalang. Ito ay tinatawag na longitude at latitude. Ang nakikita niyong pahalang ay ang tinatawag na latitude. Ang nakikita niyo namang pataas na linya ay ang longitude. At ang pinakagitnang pahalang nakikita niyo ay tinatawag na equator.